Anak ng puyat pa ako eh. Mabilis na bumangon si Maggie at tinanggal ang kanyang eye mask. Natataranta niyang pinatay ang alarm. 5:00 pa lang ng umaga. Umupo siya sa gilid ng kama. Kinuskos ang mga mata. Kinapa niya ang buhok na nirolyo niya sa medyas para umayos ang kulot. Day off niya kasi at may pupuntahan siyang family reunion. Ayaw niya namang magmukhang tsaka doon. Katatapos niya lang maghilamos nang tumawag na ang pinsan niya. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at sinagot yon. Hello? Ang aga mong tumawag. Tumawa naman si Monique. Make sure ko lang kung gising ka na. Ilang beses mo na kasi kaming ini-Indian sa reunion. Pumunta ka na rito. Miss ka na namin. Hindi mo ba kami namimiss? Ngumuso si Maggie habang naghahanda ng almusal niya. Namimiss naman. Pero alam mo naman na wala na ako sa mood sa mga ganyang gathering. Malayo kayo, sa Mindoro pa. Nandito ako sa Makati. Babiyahe pa ako ng malayo. Sayang lang sa pera. Saka lang naman ako nakakadala doon dahil kina mama at papa. Kasi naman, bakit hindi mo na lang kasi tinanggap ang tulong ni tita? Saad ng pinsan niyang si Monique. Sana kasama ka namin ngayon dito. Okay lang naman ako dito, Monique. Maayos naman ang buhay ko. Nakapagtapos naman ako. Saka masaya ako sa trabaho ko ngayon bilang editor at layout artist sa isang publishing company. Puro part-time lang ang meron ako at work from home kaya hawak ko ang oras ko. Lately, nahilig din ako sa gardening kahit nasa city ako. May mga sitaw, talong, kalabasa at sili na nga ako sa bakuran ko. Mukha lang ako hindi okay kasi mag-isa ako. Pero sinisigurado ko sa inyo na okay lang talaga ako. Huminga ng malalim si Maggie matapos ibaba ang tawag kay Monique. Saglit siyang tumingin sa orasan sa kusina. May oras pa bago siya bumiyahe papunta sa pier. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa mesa at sandaling pinagmasdan ang pangalan sa screen bago pinindot ang call. Ilang beses yung nag-ring bago sinagot ng boyfriend niyang si Enzo. Hello? Medyo hinihinga lang boses nito. Parang kagagaling lang sa pagtakbo o pag-iensayo. Gising ka na pala, sabi ni Maggie, pilit na ginagawang magaan ng tono. Oo, nasa labas ako ng studio. May workshop kami mamaya. May kaunting yabang sa boses ni Enzo, na pamilyar na sa kanya. Ikaw, hindi ba sabi mo wala kang work sa mga susunod na araw? Oo, kaya nga tumawag ako. Umupo si Maggie sa upuan at pinaglaruan ang hawakan ng tasa. Pupunta muna ako ng Mindoro. Mindoro? Ulit ni Enzo. Biglaan na. Anong gagawin mo ron? Family reunion, paliwanag niya. 3 days lang naman, babalik din ako agad. Saka may aasikasuhin tungkol sa naiwang lupa ng parents ko. Bala ko na kasing ibenta. Hindi ko naman nakikita ang sarili ko na titira sa Mindoro. Baka yung pinagbentahan nun, bibili na lang ako sa ibang probinsya na hindi gaanong malayo sa Maynila. Saglit na tumahimik sa kabilang linya. Narinig ni Maggie ang ingay ng mga tao. May nagtatawanan, may nagsasalita tungkol sa blocking at camera angle. Mukhang abalang-abala talaga ang boyfriend niya. Okay, sabi ni Enzo sa wakas. Sakto rin, kasama rin naman ako ng family ko sa mga susunod na araw. Tapos, sunod-sunod ang auditions ko. Busy rin talaga. May kirot na dumaan sa dibdib ni Maggie. Palagi namang busy ang kanyang boyfriend. Palagi na lang ganoon, busy si Enzo sa pangarap nito, sa mga pangakong malapit na, pero parang hindi naman maabot-abot. Gusto sana kitang isama. Gusto kitang ipakilala ron bilang boyfriend ko. Pwede ka bang sumama sa akin? Tanong niya kahit alam na niya ang isasagot nito. Hindi pwede. Mabilis na sagot ni Enzo. May schedule ako. Alam mo naman, Maggie, kailangan kong i-grab lahat ng chance. Saka wag muna ngayon. Kapag kumalat na may girlfriend ako, mas mahirap sa showbiz na sumikat. Alam mo namang ayaw ng ibang fans na ganun. Alam ko, mahina niyang sabi. Sinasabi ko lang naman, gusto ko kasi talaga na ipakilala ka sa kanila since wala naman akong parents na maipapakilala sa'yo. Bumuntong hininga si Enzo. Huwag ka nang magtampo. Babawi ako pagbalik mo. Promise.
Ngumiti si Maggie kahit papano. Sige, ingat ka dyan. Pagkatapos ng tawag, ilang sandali siyang nakatitig sa cellphone bago yun ibinaba. Tahimik ang kusina pero maingay ang isip niya. Mas madali sa artista ang maging single. Pero medyo masakit talaga yon para sa kanya. Mahaba ang biyahe papuntang Mindoro. Sa bus pa lang ay ramdam na ni Maggie ang pagod. Pero may kakaibang gaan din sa dibdib niya. Nang makasakay ng barko, wala siyang ibang ginawa kundi ang matulog. Pagdating niya sa pantalan, sinalubong siya ng mainit na hangin at amoy dagat. Nandoon sina Monique at ang ilang pinsa niya. Kumakaway at sumisigaw ng kanyang pangalan. "Maggie! Dito!" Sigaw ni Monique at agad siyang niyakap. Pumayat ka!" Sabat ng isa niyang tiyahin. "Hindi ka ba kumakain sa Makati?" Ngumiti si Maggie. Tinanggap ang mga yakap at halik sa pisngi ng mga kamag-anak niya. Pagdating sa bahay na pinagtitipunan, agad siyang pinaupo at inalok ng pagkain. Hindi pa man siya nakakasubo ng maayos, nagsimula na ang mga tanong sa kanya. "Maggie!" Simula ng kanyang tita Lorna. Seryoso ang mukha pero may ngiti sa mga mata. "Kailan ka ba mag-aasawa?" Nagkatinginan ang mga kamag-anak niya na parang may senyas na nagsimula na ang paboritong paksa. Yun din talaga ang isa sa dahilan kaya ayaw niyang umuwi ng Mindoro. Palagi na lang siyang hinahanapan ng asawa. "Oy, oo nga," sabat ng isang lola na tiya ng kanyang ama. "Hindi ka na bumabata." "May boyfriend ka ba?" Tanong ng isa pang tiyahin. "O masyado ka nang busy sa trabaho?" Napatawa si Maggie. "Meron naman po. Siyempre, sayang naman ang ganda at lahi ko kung wala, di ba?" Biglang naging mas interesado ang lahat. Hindi na siya makasubo sa mga tanong. Parang ayaw pa yata siyang pakainin. Nanunuyo na ang lalamunan ni Maggie. Bakit hindi mo dala?" Usisa ni Monique. "Pakilala mo naman." Napakagat labi si Maggie sa kanyang labi. "Hindi siya nakakasama. Busy kasi." "Anong trabaho?" Tanong ng isa niyang pinsan. Basta po." Sagot niya ng diretso at akmang susubo na. Kaso, biglang may humawak ng kanyang kamay. "Bakit ayaw mong sabihin? Baka mamaya'y kabit ka o niloloko ka ng lalaking yon. Mag-ingat ka, Maggie." Bulalas ng OA niyang lola. Gusto sanang tumawa ni Maggie, pero hindi niya magawa. Wala na siyang gustong sagutin. Utang na loob lang, sana ay pakainin na muna siya. Naunahan na siya ng langaw sa afritada na nasa kutsara niya. Hindi niya maisubo-subo dahil sa paghila ng kanyang mga kamag-anak. "Teka lang po, pwede po bang pakainin niyo muna po ako?" Napakamot siya sa sentido. "Nilangaw na yung afritada, hindi ko masubo, kay hila niyo po sa akin." Tumawa naman ang mga kamag-anak niya at hinayaan na siyang kumain. Nakahinga siya ng maluwag at sa wakas ay nakakain na. Pero maya-maya ay kinausap na naman siya ng mga ito. "Gusto na kasi namin na may kasama ka," sabi ng lola niya sa mas mahinahon na boses. "Ayaw namin na mag-isa ka." Napangiti si Maggie pagkatapos uminom ng juice. "Gusto ko rin po yon. Pero may mga pangarap pa po kasi ang boyfriend ko na kung magiging mag-asawa po kami, magiging sagabal po yon. Ayaw ko naman po na maging sagabal." "Hindi naman masama ang mangarap," sabi ng tita Lorna niya. "Pero sana, hindi ka napapabayaan." Umiling si Maggie. "Hindi naman po, naiintindihan ko po ang pangarap niya." Kinabukasan, nakipagbanding lang siya sa mga pinsan niya. Nang gabi, naglalakad na lang siya sa tabing dagat ng mag-isa. Kinuha ni Maggie ang cellphone at tiningnan ng inbox. May message sa EDSA roon na nagpangiti sa kanya. Ngumiti siya pero bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang mga kamag-anak. Mahal niya ang lalaking yon, pero sa katahimikan ng Mindoro, mas malinaw ang sariling mga tanong ni Maggie. 26 na ako, hindi ka pa rin sikat. Kailan mo kaya ako pakakasalan?
Enzo, gusto ko nang magkaroon ng pamilya. Kailan kaya darating ang panahong ako naman ang pipiliin mo? Pagbalik ni Maggie sa Maynila, agad siyang nagpahinga mula sa mahabang biyahe. Nagpalit lang siya ng preskong damit at maikling shorts. Huminga siya ng malalim at tumingin sa paligid. "Welcome home, Maggie," bulong niya sa sarili. Binuksan niyang cellphone at sinubukang tawagan si Enzo. Pero mukhang abala na naman ang boyfriend niya kaya hindi na siya gaanong nangulit pa. Pero nagising na lang siya nang may tumabi sa kanya. Naalimpungatan siya at nilingon ang kanyang boyfriend. "Enzo, ikaw pala." Huminga ito ng malalim. Sorry, busy ako kanina. Pumunta ako rito kasi malapit lang sa location namin. Miss na rin kita. Dito ako matutulog ngayon ah. Bahagya siyang napangiti at hinarap ito. "Mukha kang pagod. Huwag kang masyadong magpagod. Anong oras na ba?" 1:00 na ng madaling araw. Sagot ni Enzo na yumakap at halatang inaantok na. Tulog na ulit tayo. Pagod na ako. Matamis naman siyang napangiti at sumandal sa dibdib nito. Sobrang saya ng puso ni Maggie kapag sweet ang boyfriend niya. Yun lang naman ang gusto niya, na kahit maging abala ito, hindi pa rin siya nakakalimutan na bigyan ng oras. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Sanay na ang katawan niya kahit walang alarm. Tulog pa ang kanyang boyfriend kaya hinayaan niya na lang. Pumunta siya sa kusina at nagtoast lang ng tinapay. Lumabas siya sa maliit na bakuran, dala ang tabo at pandilig. Naroon ang mga halaman niya. Ang mga sitaw na gumagapang sa kawayan. Ang talong na may mumunting bunga. Ang sili na mga green at red. At ang kalabasa na parang may sariling mundo. Nag-harvest siya ng mga pwede at nagdilig ng ibang halaman na mayroon siya. "Inaalagaan ko kayong mabuti. Dapat mamunga kayo ng mabuti," bulong niya sa mga halaman. Maya-maya ay may narinig siyang kalabog. Nakita niyang paalis na ang kanyang boyfriend. "Oh, aalis ka na? Nag-breakfast ka na ba?" Umiling si Enzo. Hindi na. Bibili na lang ako ng breakfast ko sa madadaanan ko. May gagawin pa kasi ako. Tumatawag na yung manager ko. Okay. Napabuntong hininga si Maggie. "Natutuwa naman ako na kahit paano nagbubloom ang career mo. Kaya lang parang mas okay pa nung pa-extra-extra ka lang. Mas marami kang oras sa akin." Marahang lumapit sa kanya si Enzo pagkatapos magsuot ng sapatos. Hinarap siya nito at malambing na niyakap. Nagtatampo na agad. Talaga naman. Ngayon lang naman to. Busy ako kasi kakapirma ko lang ng kontrata. Mabuti nga at may mga nasalihan naman akong projects kahit na kaunti lang ang mga linya ko. Puro na lang kasi ako sa play. Kaya masaya ako ngayon na nasa TV naman. Pero baka sa mga susunod na araw, hindi na ako busy. Kasi hindi naman mapansin ang galing ko sa industriya. Kapag hindi sumikat, wala ring project. Ganun lang yun, babe. Medyo na-guilty si Maggie dahil doon. "Sorry, siguro kasi alam mo naman na ayoko talagang mag-isa. Ikaw ang paborito kong kasama, Enzo." Hinaplos nito ang buhok niya. Alam ko yon. Promise ko sa'yo, babawi ako. Pinilit niyang ngumiti. Marahan naman itong inilapit ang mukha sa kanya, sabay gawad ng halik sa mga labi niya. "Mahal kita, Maggie. Palagi mong tatandaan na mahal kita." Tinanaw niya na lang si Enzo na lumabas ng gate. Muli siyang napabuntong hininga. Gusto niyang suportahan ang pangarap nito, pero minsan naiinip na lang si Maggie. Nagkakilala sila, college student pa lang sila. Parehong mga hindi alam ang gagawin sa buhay, pero minahal ang isa't isa. At ngayon, 8 years na silang nasa isang relasyon. Yun nga lang, parang walang usad na nangyayari. Kahit ang ipakilala man lang siya sa pamilya nito, walang ganap na ganoon. Batid niya namang may mga issue ito sa mga magulang. Gayunpaman, hindi naman ito itinakwil para hindi siya ipakilala. Alam lang siguro ng pamilya ni Enzo, may girlfriend pero hindi big deal kung ipakilala o hindi. Pagkatapos niyang magdilig, pumasok siya sa bahay at naghanda ng kape. Umupo siya sa harap ng mesa kung saan naroon ang laptop niya. Sa isang sikat na publishing house siya nagtatrabaho. Editor at layout artist siya roon. Work from home, part-time at flexible.
Kaya kahit papaano ay nagagawa niyang suportahan ng sarili niya at si Enzo. Binuksan niyang email, may 3 manuscript na kailangang i-edit, 2 layout na kailangang tapusin bago maghapon. Humigop siya ng kape at nagsimulang magtrabaho. Tanghali na nang matapos siya sa unang manuscript. Tumayo siya at nagunat. Saka muling lumabas sa bakuran para silipin ang mga halaman niya. Muling bumalik sa upuan at nagtrabaho uli. Palaging ganoon ang kanyang buhay. Gayunpaman, umaasa pa rin siya na darating ang araw na magbabago ang daloy nun. Bandang 2:00 ng hapon, isinara ni Maggie ang laptop niya at hinilot ang batok. May meeting pa siya ngayong araw, hindi para sa publishing house, kundi para sa 50 miyembro ng fans club ni Enzo. Muli siyang tumingin sa salamin bago magpalit ng damit. Simple lang ang suot niyang loose na t-shirt na kulay denim, na bukas ang mga botones. Maong shorts at rubber shoes. Nakatali ang buhok niya, wala siyang suot na makeup maliban sa lip balm. Ayos na yon, lalo na at makinis naman ang kanyang mukha. Binuksan niyang group chat at nag-chat doon. Hi guys, reminder lang, meeting natin today, 3 p.m. sa cafe near the mall. May show sa Enzo mamayang gabi. Sana complete attendance. Thank you. Maggie, Admin President. Sunod-sunod ang react at reply bilang pagsang-ayon. Napangiti si Maggie. Kahit papaano, masipag at maaasahan ang maliit na fandom nila. 50 lang sila, pero ramdam niyang effort ng bawat isa. At bilang presidente, sinisigurado niyang hindi sila mahuhuli, hindi sila mahihiya, at hindi sila mawawala sa crowd kahit mas malakas ang sigawan ng fans ng co-artist ni Enzo na may libo-libo. Pagdating niya sa cafe, nandoon na ang ilan. May mga estudyante, may working at may ilan na first time pa lang sasama sa mall show. Hi, Press Maggie! Bati ng isang babaeng naka-Enzo shirt na siya mismo ang nag-design. Hello! Salamat sa pagdating ng maaga. Sagot niya, sabay ngiti sa mga ito. Isa-isa silang umupo sa mahabang lamesa. Inilabas ni Maggie ang notebook niya na may listahan ng attendance, budget at plano. Okay guys, panimula ni Maggie. Mamaya may show sa Enzo sa mall. Kasama niya sina Jaden at Princess, 2 co-artist niya yon, at isang mas bigating artista na sikat. Expected na mas marami ang fans nila kaya mas kailangan nating maging organized. Tama, Press, sabat ng isang babae. Last time kasi, halos hindi marinig ang sigaw natin. Tumango si Maggie. Kaya ganito ang gagawin natin. Hahatiin ko kayo sa 3 grupo. May banner team, chant team at video team. Ako nang bahala sa banner at LED light sticks. Press, sure ka? Tanong ng isa. Magkano yun? Ngumiti lang siya. Okay lang, nabili ko na. Basta para kay Enzo, willing talaga akong gumastos. Huwag na kayong mag-alala. Hindi na siya nagdetalye na halos kalahati ng bayad doon ay galing sa huli niyang kinita sa layout project. Sanay na siya. Hindi niya na binibilang. Boyfriend niya naman sa Enzo at hindi alam ng mga ito. Also, dagdag ni Maggie, after ng show, huwag nating guluhin sa Enzo. May meet and greet lang saglit. Ibigay natin ng donuts dahil paborito niya yon. Ako na rin ang nag-order. Bandang 5:00, nagtungo na sila sa mall. Maaga pa pero puno na ang activity area. May sound check, may ilaw, at may mga staff na nagmamadali. Sa gilid, nandoon ang fans ng masikat na artista na may mga tarpaulin, may printed t-shirt at may coordinated cheers. Mayroon din namang mga casual viewers lang. Huminga ng malalim si Maggie. Okay lang, hindi tayo papatalo sa effort. Guys, dito tayo. Sa may harap pero gilid para kita pa rin ang camera. Habang inaayos nilang pwesto, nakita niya si Enzo sa backstage na naka-hoodie at may kausap na staff. Napatingin ito sa direksyon nila at sandaling nagtagpo ang mga mata nila. Ngumiti ito ng palihim, mabilis at marahan siyang kinindatan. Bumilis ang tibok ng puso ni Maggie at bahagyang natawa. Hindi siya ngumiti pabalik ng sobra. Presidente siya ngayon ng fans club nito at hindi girlfriend.
Maya-maya ay nagsimula na ang show. Isa-isang ipinakilala ang mga artista. Sa tuwing lalabas ang masikat, halos mabingi si Maggie sa sigawan. Pero nang tawagin ang pangalan ni Enzo, halos malagot na ang hininga niya. Enzo, ang pogi mo! I love you! Ikaw ang pinaka-pogi! Kapag binangga mo ako, bubuka ka agad ako. Malakas na sigaw ni Maggie. Hoy, pres! Bulalas ng kanyang kasama na natawa na lang sa kanya. Abala man sa ibang fans, narinig pa rin yun ni Enzo. Hindi ito makabaling sa kanya, pero namumula na naman at hindi mapigil ang tawa. Alam na alam ni Enzo ang ganong ugali niya, kaya hindi siya nahihiyang ipakita kung minsan ay bulgar ang kanyang bibig. Napangiti si Enzo sa entablado. Tumango ito at bahagyang kumaway sa direksyon nila. Para kay Maggie, sapat na yon sa lalamunan niyang mahahalit na. Habang tumatagal ang programa, ramdam ni Maggie ang pagod, ang pawis, init at siksikan. May ilang beses na may fans ng ibang artista ang nagtulakan, pero pinili niyang ngumiti at umiwas. Ayaw niyang masira ang imahe ng fandom ni Enzo. Kahit na spring pa siya, hindi niya na ininda yon. Nang matapos ang show, naghintay sila sa gilid. May maikling meet and greet, isa-isa lang ang pwedeng lumapit. Medyo paika-ika siyang maglakad na napansin agad ng boyfriend niya kahit malayo pa ito. Salamat Enzo, sabi ng isang fan habang inaabot ang maliit na regalo. Thank you, sagot ni Enzo nang may ngiti at pagod sa boses. Nang huli na si Maggie, iniabot niya ang kahon ng donuts. From the fans, nagkatinginan sila saglit. Sa mata lang niya nakita ang pasasalamat na hindi niya maririnig sa harap ng lahat. Salamat, sabi ni Enzo ng mas malambing. Paborito ko to. Anong nangyari sa paa mo? Dinaan ni Maggie sa tawa yon. Okay lang to, wag mong alalahanin. Sige, aalis na ako. Pag-uwi niya sa bahay, pasado 10:00 na. Pagod ang katawan niya, masakit ang paa, pero maayos ang loob. Nakaupo na siya sa sofa nang may bumukas na pinto. Nandoon si Enzo na may hawak na paper bag. Oh, Enzo, dito ka pala uuwi? Hindi ka nagsabi, may late dinner kayo ng co-artist mo, 'di ba? Gulat na sabi ni Maggie. Hindi na ako sumama. Nag-aalala ako sa'yo. Dumiretso agad ito sa kusina. Kumuha ng yelo at inayos ang cold compress. Nang maayos, lumapit na ito at umupo sa tabi niya. Agad nitong tiningnan ang kanyang paa. Napangiti si Maggie. Salamat. Bumabagabag ba yan sa'yo? Okay lang naman ang paa ko. Hindi ka ba pagod? Pagod, sagot ni Enzo. Pero mas pagod ka yata. Na-sprain pa tong paa mo. I'm sorry. Nag-aalala ako kaya umuwi agad ako. Dito na rin tayo mag-dinner. May dala akong pagkain. Maya-maya ay inilabas ni Enzo ang laman ng paper bag. Napangiti siya sa pagkaing dala nito. Paborito niya kasi ang lahat ng yon. Hinaplos ni Enzo ang buhok niya at marahang inayos. Salamat sa lahat, Maggie. Sa fans, sa effort, sa suporta, sa lahat. Ngumiti siya rito. Walang anuman. Masaya naman ako sa ginagawa ko. Hinawakan ni Enzo ang kanyang kamay. Alam kong malaki ang nagagastos mo. Pasensya na, babawi ako kapag sumikat na ako. Ngumiti si Maggie ng banayad pero may lungkot sa mga mata. Hindi mo kailangan bumawi. Huwag mong isipin na may utang na loob ka sa akin. Palagi ako nakaalalay sa likod mo kasi gusto kong makita na matupad mo ang mga pangarap mo. Alam kong wala sa pamilya mo ang sumusuporta sa mga bagay na gusto mo. Kaya ako, bilang girlfriend mo, hindi mapapagod na palaging sumuporta at maniwalang kaya mo. Ilang sandali pa ay nagsimula na silang kumain ng dinner. Sa loob-loob niya, masaya siya sa pasasalamat, sa maliit na pasalubong at sa mga sandaling ganoon. Pipilitin niyang tanggaping sapat na ang lahat ng iyon. Dahil walang schedule ang binata, ilang araw din na nakatambay si Enzo sa bahay niya. Gusto kasi nitong makasama siya at miss na miss siya palagi. Mag-harvest ako ng talong, tortang talong ang ulam natin mamaya. Nakangiting sabi ni Maggie. Sumama naman sa kanya si Enzo. Sige. Habang nangunguha ng talong na iba-iba ang size, bigla siyang napahagik-gik.
Sa tanda ko, ganito yun eh. Nagkatinginan silang dalawa. Nung una, hindi pa makuha ni Enzo pero maya-maya'y nanlaki na ang mga mata nito. Uy, Maggie! Malakas siyang tumawa. Bakit? Wala naman akong sinasabi. Humalakhak ang binata. Ewan ko sa'yo. Ang bastos mo talaga minsan. Ang berde ng utak mo. Ha? Wala naman akong sinasabi. Tumingin lang ako sa'yo. Ikaw ang green-minded, Enzo. Natatawa at painosente niyang sabi rito. Tinakpan ni Enzo ang bibig niya habang natatawa. Pasalamat ka, mahal kita. Pati ang kaberdehan ng utak mo tanggap ko. Sa mga ganoong sandali, mas lalong sumasaya ang puso ni Maggie. Kung pwede lang na sana ganoon na lang palagi. Gusto niya na lang talagang magpakasal, maging asawa ito at bumuo ng sariling pamilya. Subalit alam niya na hindi pa handa si Enzo dahil sa mga pangarap nitong hindi pa maabot-abot. Makalipas ang ilang araw, wala na ulit si Enzo sa bahay niya. Bihira na ulit dumadalaw dahil sa ilang trabaho. Pero isang araw, kung kailan ito bumisita, saka naman may problema sa kanya. Okay ka lang? Tanong ni Enzo at napansin ang pagbabago ng mukha niya. May masakit lang? Sagot niya at pilit na ginawang normal ang boses. Masakit saan? Usisa nito. Nag-atubili si Maggie. Medyo dito sa sa flower ko. Napakunot ang noo ni Enzo. Anong nangyari? Basta parang may bukol. Ang liit lang naman pero masakit kapag nadadapuan. Biglang naging seryoso si Enzo. Bakit hindi mo sinabi agad? Hindi ko nga makita eh. Sagot ni Maggie at namumula ang mukha. Hindi ko rin alam kung ano talaga. Tingnan ko. Alok ni Enzo ng derechahan. Napaatras si Maggie. Ha? Hoy, grabe ka. Nakakahiya kaya. Baka mamaya may nanana. Paano natin malalaman kung ano yan? Seryosong tanong ni Enzo. Concern lang ako. Saka nakita ko na naman yan. Patingin ako, baka lumala. Nagkakitaan na sila dahil may nangyari na naman sa kanila. Pero sakalang naman kapag lango sila sa pagnanasa. Sobrang bilis lang din at palaging patay ang ilaw. Kung casual na titingnan lang, nakakahiya na yon para sa kanya kahit sabihin pang berde ang utak niya sa ilang bagay. Concern ka riyan? Biro niya at pilit tinatakpan ng hiya. Lights off nga tayo palagi kapag alam mo na, tapos ngayon titingin ka? Tumawa si Enzo. Ikaw talaga, green-minded ka rin naman. Hindi Depensa ni Maggie. Green-minded pero mahiyain ako. Napakamot si Enzo sa ulo. Sige na, sandali lang, promise. Hindi ako tatawa. Umiling si Maggie. Magpapacheck ako sa OB. Ipapatingin ko to. Baka kasi infection na to. Hindi pwedeng baliwalain ang katawan. Masakit na nga lalo kapag nakasuot siya ng panty o masikip na shorts. Kinabukasan, napagpasyahan niyang magpa-check up. Pagdating niya sa klinik, paika-ika siya na para bang kagagaling niya lang sa bakbakan ng first night kapag honeymoon. Nang tawagin ang pangalan niya, napahinto siya. Dr. Jake Amorsolo? Basa niya sa pangalan sa pinto. Ha? Lalaki? Sandali siyang nag-isip. Gusto sana niya ng babaeng doktor pero nandoon na siya. Sayang ang oras. Huminga siya ng malalim at pumasok. Good morning. Bati ng doktor. Maayos at profesional ang tono. Medyo nagulat lang siya. Gwapo at mukhang bata pa ang doktor. Moreno at parang modelo na lumabas sa billboard. Good morning po, sagot ni Maggie. Ano ang concern natin? Tanong nito. Huminga siya ng malalim. May masakit po akong nararamdaman. Parang bukol sa private part ko. Tumango ang doktor. Okay, don't worry. We'll check it properly. Habang nagaganap ang check-up, napapikit si Maggie habang hawak ang gilid ng kama. Naiilang siya pero ramdam niya ang profesionalismo ng doktor. Walang kakaiba, hindi naman bastos at diretso sa trabaho. Iniisip niya kung ano ang nasa isip ni Doc Jake habang tinitingnan ang flower niya. Napapikit siya sa hiya
nang maramdaman ang kamay nitong may gloves. Sinusuri ang infection niya at alam niyang normal lang naman ang amoy nun. Pero hindi siya makapaniwalang nakabukaka siya sa ibang lalaki. Maya-maya, tumayo ang doktor. Mukhang minor infection lang. I'll give you medication. Nothing to panic. Napahinga ng maluwag si Maggie. Salamat po, Doc. Lagyan mo lang ng ipiprescribe ko sa'yo na ointment at gamot. Kapag tuloy-tuloy, pinakamatagal ng 2 weeks para gumaling. Seryoso na sabi ng doktor sa kanya. Opo. Maya-maya ay pumasok ng nurse. Nakita ni Maggie na nagkatinginan ang mga ito. May harot sa eye contact, may landian sa pag-abot ng records. Pero minsan, napapatitig siya sa mukha ng doktor. Sa pogi nito, para bang nasa hulma ang pagiging mahilig sa babae. Umismid si Maggie. Gumagana na naman ang pagiging observant niya. Bago pa naman siya maging editor at layout artist, marami na siyang nasulat na libro. At ang inspirasyon nakukuha niya sa pagiging tsismosa sa buhay ng ibang tao. Pag-uwi niya, tinawagan niya si Enzo. Okay na, may ilalagay akong ointment at may gamot. Good, Sagot ni Enzo. Sana maging okay ng pakiramdam mo. May pupuntahan ka ba? Napangiti si Maggie. Oo, sa grocery store. Mamimili ako, wala na akong stock sa bahay. Kaya ko pa naman kahit medyo nakabukaka ako rito. Tumawa ang boyfriend niya pero nahimigan niya pa rin ang pag-aalala. Mag-ingat ka. Tawag lang ako mamaya sa'yo. Pumunta si Maggie sa supermarket bandang hapon. Bit-bit ang eco bag at suot ang komportableng damit. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang lintog sa private part niya. Ang hirap maging babae. Reklamo niya habang marahang naglalakad papasok sa grocery. Kumuha siya ng cart at dahan-dahang itinulak yon. Una niyang tinungo ang gulay. Naglagay siya ng sibuyas, bawang, kamatis at itlog. Nang abutin niya ang isang repolyo, napahinto siya at napabuntong hininga. Aray, bulong niya. Kung saan talaga mahirap kumilos, dun pa may lumilintog. Talaga naman? Lumipat siya sa frozen section. Pagkatapos ay sa canned goods. Habang naglalakad, pilit niyang iniiwasan ang biglang pagliko at ang mga batang nagtatakbuhan. Pagdating niya sa toiletries, huminto siya sandali. Kailangan niya ng shampoo at conditioner. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa aisle. Habang inaabot niya ang shampoo mula sa shelf, biglang isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Napaatras si Maggie sa gulat. Sa bandang unahan ng aisle, bumigay ang isang tornilyo sa estante at sunod-sunod na nahulog ang mga bote ng shampoo at conditioner. Tumilapon ang ilan, gumulong sa sahig at may ilang tumama at nag-spill. Ay, Diyos ko! Sigaw ng isang ginang na nandoon sa mismong tapat ng estante. Nakita ni Maggie ang ginang na mga nasa 50 o 60 na siguro. Nakayuko, nanginginig ang kamay habang pilit pinupulot ang mga bote. Kita sa mukha nito ang hiya at ang kaba. May mga nakatingin, may ilang napahinto, pero walang agad lumapit. Gusto sanang tumulong ni Maggie, pero nang subukan niyang yumuko, aray, ang sakit, naiipit ang lintog ko. Para siyang tinusok mula sa loob. Napahawak siya sa gilid ng cart. Saglit siyang nag-isip na hindi na lang tutulong. Lumakad siya palapit, kumuha ng isang bote ng shampoo at isang conditioner na malapit lang sa shelf. Yung hindi na kailangang yumuko at inilagay yon sa kanyang cart. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumabas ng aisle. Umaasang may staff na lalapit na. Pero bago pa siya tuluyang makalayo, tinawag siya ng ginang. Hoy! Napalingon si Maggie. Ako? Nakatayo ang ginang, may hawak na 2 bote at masama ang tingin sa kanya. Bastos ka! Nakita mo na ngang may nahulog, dumaan ka lang. Hindi ka man lang tumulong. Nanlaki ang mata ni Maggie. Nabigla siya. Po? Ang kabataan talaga ngayon. Patuloy ng ginang at malakas ang boses. Sarili lang ang iniisip. May nakita na ngang nahihirapan. Wala man lang pakialam. Ramdam ni Maggie ang init sa mukha niya. Mukhang trip siya ng matanda.
May ilang customer na napatingin sa kanila. May staff na paparating na, may dalang map at cart. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang sabihin na, "Ate, may pigsa po ako sa puday ko. Hindi pa ako pwedeng yumuko dahil masakit ang flower ko." Pero syempre, hindi niya yun sinabi. Nakita na nga ng doktor kanina. Gagawin niya pa bang announcement na may pigsa siya roon? Huminga siya ng malalim. Pinili niyang manahimik. Hindi siya palaban, lalo na sa matanda, na gusto pa yata siyang idamay sa kasalanang yon. "Pasensya na po," mahinahon niyang sabi. "May tutulong na po sa inyo." Napairap ang ginang. "Ang bastos mo! Walang galang!" Ma'am, kami na po. Singit ng isang staff na dumating na. Okay na po ito. Tinulungan na ng isang staff ang ginang. Pinaupo ito saglit at inabutan ng tissue. Unti-unting nawala ang atensyon sa kanila ng mga tao. Tumalikod si Maggie at dahan-dahang itinulak ang cart papalayo. Nanginginig ang kamay niya, hindi sa galit, kundi sa halo-halong emosyon. Pagdating niya sa cashier, tahimik lang siyang nagbayad. "Lokhang matanda yon. Wala naman akong ginagawang masama. Trip niya ako Medyo inis na sabi ni Maggie habang palabas ng supermarket. Lumipas ang mga buwan na parang iisang mahabang buntot ng pag-asa at pagkadismaya. Sa umpisa, pinaniwalaan pa ni Maggie ang bawat malapit na ni Enzo. May mga araw na tahimik lang ito, nakaupo sa sofa, nakatitig sa cellphone at paulit-ulit na nire-refresh ang email. May mga gabing mas maaga na itong natutulog, pagod kahit wala namang pinuntahan. Unti-unti, nawala ang sigla sa boses nito tuwing magkakwento tungkol sa auditions. Unti-unti ring nawala ang ningning sa mga mata nito na dati ay puno ng pangarap. Nakikita yun ni Maggie at ramdam niya. Isang gabi, habang naghuhugas siya ng pinggan sa kusina ng bahay ni Enzo, narinig niyang napabuntong hininga ito sa sala. Wala pa rin. Sabi ni Enzo, halos kausap ang sarili. Hindi na sila tumatawag. Wala na silang project na binibigay sa akin. Okay lang yan, sabi niya ng marahan. Hindi naman ibig sabihin na tapos ka na. May darating din. Ngumiti sa Enzo pero pilit. Parang gano'n na rin. Baka hindi talaga ako para rito. Baka tama ang pamilya ko na nag-aaksaya lang ako ng oras sa pangarap ko na to. Hindi na yon ang unang beses na narinig niya ang ganoong tono. Sa halip na pagalitan o pilitin, niyakap niya ito mula sa likod. Ramdam niya ang bigat sa balikat ng kanyang boyfriend. Doon nagsimulang mag-isip si Maggie. Paano kung hindi talaga yon ang landas ni Enzo? Paano kung matagal na itong naghihintay na may magsabi na okay lang na sumuko? Ilang linggo niyang pinag-isipan ang mga nangyayari. Binalikan niya ang 8 taon nilang relasyon, ang kolehiyo, ang mga unang pangarap, ang mga panahong pareho silang walang-wala pero may isa't isa. Lahat ng suporta na ibinigay niya, hindi niya pinagsisisihan. Pero dumating siya sa puntong napagod na rin siyang maghintay. Hindi dahil hindi niya mahal si Enzo, kundi dahil mahal niya rin ang sarili niya. At gusto niyang angkinin kung ano ang bagay na deserve niya. Isang hapon, pumasok siya sa isang maliit na jewelry store. "Ma'am, may hinahanap po kayo?" Tanong ng sales lady. "Engagement ring?" Sagot naman ni Maggie. Direkta pero nanginginig ang loob. Yung panlalaki sana at may partner na. Ako na kasi ang magpapropose." Saglit na sumulyap sa kanya ang sales lady. Bahagya naman siyang nahiya. Pero okay lang naman siguro na siyang mag-propose. Moderno na naman ang panahon nila. Wala naman siyang tatapakang tao sa kanyang gagawin. Pinili niya ang simpleng singsing para sa kanila ni Enzo. Pag-uwi ni Maggie, inilagay niya ang mga singsing sa maliit na kahon at itinago sa drawer. Anniversary nila sa susunod na linggo. Doon niya balak mag-propose. Umaasa siyang pipiliin siya ni Enzo, na kapag binigyan niya ito ng seguridad, isang tahanan, isang katuwang, baka doon ito makita na hindi lang sa entablado umiikot ang buhay. Hanggang sa dumating ang araw ng anniversary nila.
Nagpunta si Maggie sa bahay ni Enzo ng mas maaga. Nagluto siya ng paborito nitong ulam. Nakaayos ang mesa, may kandila, at may maliit na cake na binili niya lang sa labas. Nang dumating si Enzo, halata ang pagod nito. "Happy anniversary!" bati ni Maggie. Oo," sagot ni Enzo. "Happy anniversary." May kung anong mali sa boses nito. Parang malayo, subalit ipinagsawalang bahala niya na lang iyon. "Kumain muna tayo? Naghanda ako." Umupo sila ng tahimik. Hindi yon ang karaniwang katahimikan nila. Kinakabahan na siya kanina, pero mas lalo na ngayon na walang umiimik sa kanila. Pagkatapos kumain, huminga ng malalim si Maggie. "Enzo, may gusto sana akong sabihin." Tumango si Enzo pero hindi tumingin sa kanya. "Alam kong matagal na tayo," patuloy ni Maggie. "Alam kong pareho tayong napapagod at parang hindi alam ang mga gagawin sa mga buhay natin. Pero gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa." Kinuha niya ang maliit na kahon mula sa bag. Nanginginig pa ang mga kamay niya. "Hindi ito dahil pinipilit kita at okay lang kung hindi ka pa handa sa kasal. Hindi ko ito hinihingi ngayon. Gusto ko lang..." Hindi na siya natapos nang magsalita ang kanyang boyfriend. "Maggie, pagod na ako. Hindi lang sa career, kundi sa lahat." Nanlamig ang katawan ni Maggie. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Enzo at sa wakas ay tumingin sa kanya. "Sawa na ako. Gusto ko nang makipaghiwalay." Parang may pumutok sa loob ng dibdib ni Maggie. "Ha? Dahil ba dito? Magpo-propose ako na turn off ka ba? Enzo, kung akala mo pinipilit kita..." "Hindi ito tungkol sa kasal." Putol niya ulit. "Hindi rin dahil sa singsing. Matagal ko na tong nararamdaman." Nanginginig na ang boses ni Maggie. "Kung hindi ka pa handa, okay lang. Hindi kita minamadali. Pwede pa nating..." "Maggie..." mariing sabi ni Enzo. "Ayoko na." Parang sinaksak ang puso niya ng paulit-ulit. 8 taon. 8 taon, Enzo. Bakit parang ang bilis sa'yong bitiwan yon?" Umiwas ito ng tingin sa kanya. "Sorry, ayoko na. Alam ko na rin hindi na ako masaya. Kaya gusto ko nang matapos to." Hindi na nakapagsalita si Maggie. Tila huminto ang mundo niya. Kung makapagsalita ang kanyang boyfriend, para bang hindi siya nito minahal sa mga nagdaang taon. Napatayo siya at hindi makapaniwala. "Enzo, ano ba?" Tumayo si Enzo at kinuha ang jacket nito. "Pasensya na. Ayoko nang patagalin. Alis na ako. May gagawin akong mahalaga. Hiwalay na tayo kaya iwan mo na lang yung spare key mo at ilakang pinto. Aalis na ako." Naiwan si Maggie na nakatayo sa gitna ng sala. Hawak pa rin ang maliit na kahon. Bumigay ang tuhod niya at naupo siya sa sahig. Doon na siya umiyak ng lubusan. Hindi siya makapaniwala na kaya lang siyang iwan ng ganoon ng pinakamamahal niyang si Enzo. Wasak ang puso ni Maggie, pero hindi pa siya handang tanggapin yon. Sa mga unang buwan matapos ang hiwalayan, parang nanliliit ang mundo niya. Gigising siya na may kirot sa dibdib. Matutulog na may tanong na paulit-ulit bumabalik. "San ba ako nagkulang?" Tanong niya habang nag-i-edit ng book cover. "Anong mali sa akin? Akala ko okay kami. Bakit biglang ganun? Masyado ba akong naging available sa kanya? Baka masyado akong naghintay. Baka masyado akong nagmahal." Wala na siyang ibang ginawa kundi ang umiyak. Kaya nagdesisyon siyang suyuin si Enzo. Ayaw niyang magsisi balang araw na hindi niya sinubukan. Ayaw niyang maging isa sa mga taong tahimik na tinanggap ang pagkawala ng may tanong na hindi nasagot. Kaya nang marinig niya mula sa isang kakilala kung saan madalas magpunta si Enzo, nagbihis siya, huminga ng malalim at lumabas ng bahay. Pumunta siya sa bar na madalas daw tambayan ng binata nitong mga nagdaang araw. Sa isang sulok, nakita niya si Enzo. Pero hindi ito nag-iisa. May babae itong kaakbay na maputi, maganda ang katawan at maganda. Nakakapit ang daliri sa braso ng ex-boyfriend niya na para bang may karapatan.
Natawa si Enzo. Yung tawang minsang sa kanya lang ibinigay. Parang may sumabog sa loob ni Maggie. Hindi lang pala ako iniwan. Pinagpalit pala ako. Nang umalis si Enzo para kumuha ng inumin, nakita ni Maggie ang sasakyan nito sa labas. Hindi niya inisip kung tama o mali. Parang naging gasolina ng lakas niya ang kanyang galit na nararamdaman. Walang hiya ka, Enzo. Pagkatapos kong gawin lahat sa'yo? Mariing sabi ni Maggie habang tumutulo ang mga luha. Kumuha siya ng bakal mula sa gilid ng kalsada at buong lakas na ibinato sa salamin. 1 beses, 2 at 3 crack ang nagawa niya. Tumunog ang alarm ng malakas. Oh, huy, anong ginagawa mo? Malakas na sigaw ng isang lalaki. Napatalon siya sa gulat at biglang bumalik ang katinuan. Tumakbo siya ng walang lingon-lingon hanggang sa mawala ang ingay sa likod niya. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi alam kung sa galit o takot. Pero kinabukasan, hindi pa rin mawala ang sakit kaya uminom siya. Uminom siya hanggang sa mawala na siya sa tamang katinuan. Hanggang sa manhid na ang sakit, hanggang sa maging malabo na ang mga alaala. Sa gitna ng lasing na katahimikan, naisip niyang baka bukas mas kaya na niyang huminga. Ngunit ang kinabukasan ay mas masakit pa rin talaga. Nakita niya na naman si Enzo sa bar pero kasama naman ang ibang babae. Lumapit si Maggie na lasing. Enzo, ganito ka pala? Babaero ka? Napatingin sa kanya si Enzo. May dumaang emosyon sa mga mata nito pero mabilis na napalitan ng inis. Ano na naman to, Maggie? Lasing ka. Umuwi ka na. Hindi ka naman nagbabar, di ba? Babaero ka pala? Diretso niyang sabi. Kaya ang dali mong bumitaw? May ilang napalingon. May mga matang nag-uusisa at nanghusga. Tumawa si Enzo at umiwas ng tingin. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Tapos na tayong dalawa. Tumigil ka na. Magbubuk ako ng Grab para sa'yo. Umuwi ka na. Tumaas ang boses ni Maggie. 8 taon? 8 taon ko lang palang sinayang ang buhay ko sa'yo. Umigting ang panga ni Enzo. Alam mo naman pala. Bakit nandito ka pa? Sige lang, mag-aarit ka lang sa akin. Kamuhian mo ako pero huwag ka nang humabol sa akin. Ex ka na. Hiwalay na tayo. Pinagtawanan siya ng mga nakarinig. Nang hina ang tuhod ni Maggie. Ang hiya ay umakyat sa mukha niya. Sinundan ng sakit na parang dinudurog ang puso. Gusto niyang sumigaw pero walang boses na lumabas. At doon niya naramdaman ang isang braso na umakbay sa kanya. Tama na nga yan, sabi ng isang pamilyar na boses. Paglingon niya, nakita niya si Doc Jake Amorsolo, ang doktor na nag-check sa kanya dati. Lasing na siya pero malinaw niyang nakita ang mukha nito dahil sa lapit. Malinis ang suot, maayos ang tindig, at seryoso ang mga mata. Tumayo ito sa tabi niya na parang pader na parang babanggain ito ang sino mang tatawa sa kanya. Jake? Gulat na tanong ni Enzo. Anong ginagawa mo rito? Bakit mo hinahayaang mapahiyang isang babae in public? Sagot ni Jake at kontrolado ang tono. Pinsan kita, Enzo. Pero kung ganito ka, pasensyahan tayo. Baka makalimutan kong pinsan kita. Aha? Lasing na sabi ni Maggie. Pinsan pala ni Enzo si Jake. Bahagya siyang natawa nang maalalang kahit isa sa pamilya ni Enzo ay wala siyang kilala. Bakit mo pinoprotektahan? Anong meron sa inyo? Seryosong tanong ni Enzo. Ngumisi si Jake at tiningnan siya. Siya ba? Girlfriend ko siya eh. Hindi ko alam na ikaw palang ex-boyfriend. Pero huwag ka mag-alala. Nagloko rin naman siya. Nung panahon kayo, sa akin na nahuhulog si Maggie. Bakas ang galit sa mukha ni Enzo. Ano? Oh, tumawa si Jake. Ba't ka nagagalit? Nagloko ka rin naman ah. Iniwan mo na siya. Akin na si Maggie ngayon. Wala na siyang maintindihan sa mga nangyayari. Nararamdaman ni Maggie ang pag-ikot ng paligid. Nagsasanib ang alak at emosyon sa kanya. Bago pa siya tuluyang bumigay, may ginawa si Jake na hindi niya inaasahan.
Hinalikan siya nito sa mga labi, sa harap ni Enzo at sa harap ng mga taong nandoon. Kumunot ang noo niya at sinubukan itong itulak. Pero nang marinig niya ang babaeng tumawag kay Enzo, nagpadala na lang siya kay Jake. Para kasing gusto niya ring manakit. Nang maghiwalay sila ni Jake, pareho silang hinihingal. May utang ka sa akin. Bayaran mo. Bulong ni Jake sa kanya. Mas lalong kumunot ang noo ni Maggie, hanggang sa hindi niya na napigilan. Mabilis siyang sumuka sa damit nito. Ang huling naalala niya bago tuluyang magdilim ang lahat ay ang pakiramdam na may sumalo sa kanya. Wala na siyang pakialam. Antok na si Maggie at gusto niya na lang matulog. Nagising si Maggie na may mabigat na pakiramdam sa ulo at tuyong lalamunan. Parang may tumitibok sa sentido niya, kasabay ng mabagal na pag-ikot ng mundo. Dahan-dahan siyang dumilat. Bakit puti ang kisame ko? Pink ang kisame ko ah? Umangat siya ng bahagya at saka na paatras. Malambot ang hinihigaan niyang kama at alam niyang hindi sa kanya. Ang sakit ng ulo ko, pabulong niyang sabi. Umupo siya habang hawak ang ulo. Nanlaki ang mga mata niya, ng panty at malaking puting shirt na lang ang kanyang suot. Doon lang bumalik ang mga pira-pirasong alaala niya sa bar. Ang sigawan, ang halik na hindi niya hiningi pero kinapitan niya. Ang hiya, ang pagkahilo, ang dilim. Anong ginawa mo, Maggie? Sinabunutan niya ang sarili. Gising ka na pala. Saad ng isang lalaki. Napalingon siya. Nasa pintuan si Jake. May dalang isang baso ng tubig at gamot. Nakasuot ng simpleng t-shirt at pajama pants. Mukha itong puyat pero pogi pa rin. Nasaan ako? Namamaos na tanong ni Maggie. Sa kondo ko. Sagot ni Jake at mataman siyang tiningnan. Uminom ka muna. Masakit ang ulo mo. Nag-alinlangan siya pero kinuha rin ng baso. Uminom siya ng dahan-dahan, saka nilunok ang gamot. Wala naman tayong ginawa, di ba? Bigla niyang tanong at hindi makatingin dito. Umiling agad si Jake. Wala, natulog ka lang. Bagsak na bagsak ka kagabi. Tinulungan lang kitang maghilamos at magpalit ng damit. Nagpalit ka pala mag-isa. Bumagsak ka ulit pagkatapos. Lasing na lasing ka na. Hindi na kita matanong. Hindi ko alam kung saan kita iuuwi. Saka huwag ka mag-alala. Nandun ako sa bar para maghanap ng maaya ko mag-check-in sa hotel. Bukod sa hindi kita type, nawalan na ako ng gana na gawin yon pagkatapos mo kong sukahan. May atraso ka na nga, dinagdagan mo na naman. Napapikit si Maggie. Hindi niya alam kung mapapahiya siya o mapapahinga. Salamat, mahina niyang sabi. Tumango si Jake at umupo sa gilid ng kama. By the way, may utang ka. Nanlaki ang mata ni Maggie. Ha? Yung binasag mong sasakyan. Seryoso nitong sabi at humalukip-kip. Hindi kay Enzo yon. Sa akin ang kotseng binasag mo. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ano? Yup. Sagot ni Jake at bahagyang napailing. Pinahiram ko lang sa kanya. Hindi niya sinabi sa'yo, no? Bakit ba ako nadamay sa away niyong dalawa? At sobrang liit ng mundo na pinsan ko palang ex-boyfriend mo. Napapikit si Maggie. Sobrang liit nga ng mundo. Sino bang mag-aakala na bukod kay Enzo, si Jake ang nakahalik sa kanya at nakakita ng flower niya. Magpinsan pa lang dalawa. Napahawak si Maggie sa mukha. Pasensya na, hindi ko alam na hindi naman pala talaga yun sa kanya. Babayaran ko. I swear, kahit hulugan. Relax, sabi ni Jake. Hindi kita sinisingil para mang-pressure. Sinabi ko lang, tinulungan pa rin kita kagabi kasi naawa ko. Iniwan ka na nga, hindi ka na dapat naghahabol. Pinsan ko siya pero hindi kami sobrang close. Hindi ko alam pero parang may hidden anger siya sa akin na hindi ko alam kung saan galing. Pinahiram siya ng mama ko kasi hindi ko naman ginagamit ang sasakyan ko na yon. Although pinsan ko siya, hindi pa rin tama ang ginawa niya, lalo na yung kagabi. Napapahiya ka na kaya tinulungan na kita. Mas lalong yumuko ang ulo ni Maggie. Anong gagawin ko? Mahal ko ang pinsan mo. 8 years kami ni Enzo. Siyang palagi kong nakikita sa future. Gusto kong sa kanya ikasal. Nag-propose pa nga ako.
Tapos biglang nakipaghiwalay. Siya na rin ang nagpop ng cherry bells ko. Napaungol si Jake. Kailangan mo pa bang sabihin sa akin yan? Oh, ano naman? Okay lang yan. Ikaw din naman ang OB ko. Saka kung makareact ka naman, parang hindi daan-daan ang nakikita mong puday sa pagiging doktor mo. Bakit parang naiilang ka? Siguro, ibang rason mo kung bakit ka naging OB, ano? Natawa si Jake. Shut up. Wala tayo sa clinic. Casual tayong nag-uusap at nasa kama kita. So, tumigil ka dyan. At anong gusto mong iparating? Na minamanya ko ang bawat pasyente ko? I'm professional. Tinawanan niya na lang ito. Pinapagaan niya lang naman ang usapan. Maya-maya ay nagtagal ang titig nito sa kanya na para bang may naiisip na kalokohan. Kinakabahan na rin kasi si Maggie sa mga babayaran niya rito. Bago pa siya makasagot, may narinig silang pumasok sa unit. Ilang sandali pa ay may kumatok sa pinto. Jake? Boses ng isang babae. Anak? Naniga si Maggie. Nanlaki rin ang mga mata ni Jake. Mama! Nanlaki ang mga mata ni Maggie nang biglang maghubad ng t-shirt si Jake. Nakakadistract ang abs nito pero mas kailangan niyang isipin ang papasok na babae. Bumukas ang pinto bago pa siya makagalaw. Pumasok ang isang babaeng mahinhin ang tindig. Elegante ang suot at halatang may class. Nakaayos ang buhok, may pearl earrings at ang tingin ay mapanuri. Gulat ito nang makita silang dalawa. Napatingin ito kay Maggie na nasa kama. Sabog ang itsura at kay Jake na nakaupo sa tabi. Pero laglag ang panga ni Maggie nang mamukhaan ng ginang. Ito lang naman ang ginang na inaway siya sa supermarket. Tinawag siyang bastos at walang galang dahil lamang hindi siya tumulong sa pagpulot ng mga nahulog nitong bote ng shampoo at conditioner. Anong nangyayari dito? Bakit may babae sa kama mo, Jake? Tanong ng ina ni Jake. Huwag mong sabihing may ka-live-in ka kaya pinilit mong bumukod sa amin. Ma, Biglang sabi ni Jake. ang storbo mo. Dun ka muna sa labas. Hindi pa kami tapos ni Maggie. Napasinghap si Maggie nang wala sa oras. Hoy, anong sinasabi mo? Dahil medyo hilo pa, wala siyang nagawa nang hilahin siya patayo ni Jake. Nakita na nga ang yellow niyang panty. Sa sobrang bigla ng kilos na yon, napakapit na lang siya sa binata. Iniisip niya pa na baka panaginip lang ang lahat ng yon. Mama, this is Maggie. Mabilis na sabi ni Jake. My girlfriend. Parang tumigil ang oras. Girlfriend? Napatingin ang ina kay Jake saka kay Maggie. Nagkagulatan sila at sigurado siyang namukhaan siya nito. Girlfriend mo? Opo. Sagot ni Jake at diretso ang tingin sa kanya. Hindi pa kami live-in partners. Dito lang siya natulog kasi sobrang miss na miss niya na ako. Mama, sorry. Busy ako sa kanya. Naging busy ako sa work at gusto kong bumawi sa kanya. Ha? Gulat na sabi ni Maggie. Kumunot naman ang noo ng mama ni Jake. Supermarket. Ikaw yung babaeng dinaanan lang ako nang mahulog ang mga bote. Bastos at walang galang. Biglang uminit ang mukha ni Maggie. Hindi siya makapaniwalang mama pala ni Jake ang ginang. Bigla na namang sumakit ang ulo niya. Bakit ba bigla siyang naipit sa sitwasyong yon? Gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya. Gustong sabihin ni Maggie na may pigsa lang siya noon kaya hindi siya makayuko. Pero bakit pa siya magpapaliwanag? Hindi niya naman kilala ang mag-ina. Wala siyang alam sa mga ito. Pero dahil may atraso siya kay Jake, kung ano man ang kalokohan nito ay sasakyan niya na lang. Anyway, sabi ng ina ni Jake. Jake, magbibihis ka. May brunch tayo sa tita mo. Maggie, tumigil ito sandali. Nice to meet you. Po? Mahina niyang sagot. Pag-alis ng ina ni Jake, para bang biglang nawala ang hangin sa kondo. Bumagsak si Maggie pabalik sa kama. Anong ginawa mo? Huminga si Jake at naupo ulit. Sorry, kailangan ko lang ng girlfriend para tigilan na ako ni Mama na ipa-date sa mga anak ng amiga niya. Ha? Muli niyang sabi. Ginawa mo akong props? Hindi mo malang ako tinanong? Nagulat ako sa hila mo. Iniisip siguro nun may nangyari sa atin. Tumingin sa kanya si Jake. May utang ka sa akin.
bayaran mo. Yun na lang ang gawin mo para sa akin. Magpanggap ka bilang girlfriend ko para hindi niya na ako ipapadate sa iba. Bakit ba ayaw mo? Umiwas ito ng tingin. Ayoko magpakasal. Ayokong magkaroon ng girlfriend. Okay lang sa akin hanggang physical relationship pero hanggang doon lang. Ayoko ng commitment. At kung papayag ka, parang ikaw ang magiging shield ko kay mama. Magpapanggap ka lang naman eh. Umismid naman si Maggie. Napailing na lang siya. Pareho palang babaero ang magpinsan. Hindi niya na kina-question. Wala naman siyang pakialam. Ang mahalaga lang sa kanya, mabayaran ang atraso niya. Napakamot si Maggie sa ulo. Okay, sige na. Pumapayag na ako. Sige, aalis na ako. Palitan na lang tayo ng number. Tawagin mo na lang ako kapag kailangan mo ako. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, hindi niya na alam kung ano ang pinasok niya. Gusto niya rin namang isipin na may iba siyang boyfriend. Tama na ang pagpapahiya niya sa sarili niya dahil kay Enzo. Ipapakita niyang nakamove on na siya at kaya niya rin itong ipagpalit. Ang alam niya lang, nababaliw na siya sa kanyang mga pinagagagawa sa buhay. Sa mga lumipas na araw, pinilit niya ang kanyang sarili na bumalik sa dating sistema ng buhay niya. Wala siyang ibang ginawa kundi magtrabaho, alagaan ang mga halaman at paminsan-minsan ay mamasyal. Pero kung may naalis man sa buhay niya, sa Enzo yon at ang pagsuporta niya sa mga pangarap nito. Pres, anong sinasabi mo? Gulat na tanong ni Mira, isa sa mga fans ni Enzo. Unti-unti na siyang nare-recognize, nabigyan na siya ng role na maganda. Bakit mag-step down ka na as president ng fans club? Malungkot siyang napangiti. Busy na kasi ako sa work, hindi ko na kaya. Kayo na lang ang pupunta sa mga ganap ni Enzo. Magre-retire na ako bilang fan niya. Marami akong kailangan gawin sa personal kong buhay. Ngumuso si Mira at niyakap siya. Alam mo ba, nung pumunta kami ng station para suportahan siya sa isang interview, hinanap ka niya. Alam niyang ikaw ang admin at president ng fan club. Nalungkot siya nang sinabi kong umalis ka na. Napabuntong hininga si Maggie. Ayaw niya na sanang makarinig ng kahit anong balita tungkol kay Enzo. Pagod na siya rito. Saka wala na naman siyang pakialam kahit na nararamdaman niyang unti-unti na itong sumisikat. Noong mga nakaraang buwan, sobrang lugmok na nito at halos sumuko na sa industriya. Pero weeks ago, nabigyan ng break at napansin pa ng iba. Kaya mas dumami ng fans at unti-unti nang nagbo-bloom ang career. Hello? Sagot ni Maggie sa tawag ni Jake nang makalabas ng restaurant. Sumagot naman ang binata. Nasaan ka? Kailangan kita. Akala ko kapag nagpakilala ako ng girlfriend okay na. Pero nagulat ako. Balak na naman mag-set ng date sa akin kasamang isang kakilala niya. Bahagya siyang natawa. Baka ayaw sa akin ng mama mo. Ano bang gusto niya sa'yo? May mga magagandang career, maganda, may class at mukhang elegant? Paano mo nalaman? Tanong ni Jake sa kanya. Ganun nga ang mga gusto ni mama. Natawa siya rito. Syempre mama mo yon. Mukhang desente at tradisyonal. Unang tingin pa lang sa akin ng mama mo, halatang ayaw niya na sa akin eh. Saka alam mo ba, bago pang lahat ng to, nagkita na kami niyan sa supermarket. Ang tingin niya talaga sa akin, bastos at walang galang. Tanda mo nung may pigsa ako na nagpa-check up ako? Pagkatapos nun, naisipan ko mag-grocery kasi wala na akong stock. Tapos, nakasalubong ko siya ron, dun sa may aisle ng conditioner at mga shampoo. Lumuwag ang tornilyo ng stante kaya nahulog yung mga bote. Inaasahan niya na tutulungan ko siya. Pero dahil nga sa pigsa ko sa flower ko na mabango at tuyot, hindi ko tinulungan. Na-imagine niya na ang pag-ismid ni Jake. Pero tawa naman ang narinig niya. Ano? Flower ng babango at tuyot? Ang dami mong tawag sa private part mo. Si Maggie tuloy ang napaismid. Ewan ko sa'yo. O bakit ba tinatanong mo kung nasan ako? Ano bang gagawin natin? Wala naman. Magde-date lang. Sabi ni Jake sa mas malapitan. Muntik nang mapatalon si Maggie sa sobrang gulat. Paano ba naman? Nasa tabi niya na pala si Jake. Nakasuot ng long sleeves polo na white at slacks. May shades pa habang nakasandal sa pinto ng sasakyan nito. Kanina ka pa ba dyan? Tanong niya rito. Binaba ni Jake ang tawag. Hindi naman. Napadaan ako rito. Nakita kitang naglalakad. Hindi mo naman napansin ang sasakyan ko. Sakay na. Magde-date tayo para may maipakita ako sa mama ko.
Napakamot siya sa sentido. Nakasuot lang siya ng white dress shirt, maong shorts at sneakers. Nakamesiban pa nga ang mukha niya at walang makeup. Pawisan na siya dahil sa init ng panahon. Ganitong itsura ko, makalalong magalit ang mama mo, sabi ni Maggie habang sumasakay sa sasakyan nito. Ngumisi naman ang binata. Okay lang yan. Anong magagawa niya kung hindi ko type ang mga pinapadate niya? Hayaan mo na siya. Ang gusto ko lang talaga, tigilan niya na ako sa ginagawa niya. Bakit kasi hindi ka nalang mamili ng totoong babae at pakakasalan mo? Tanong pa ni Maggie nang makasakay ulit si Jake. Natawa ito na parang kalokohan. I told you, ayoko mag-asawa. Hindi ako mag-aasawa. Gusto kong maging single habang buhay. Problema lang naman ang magkaroon ng asawa at pamilya. Sus, siguro nasasabi mo lang yan kasi hindi ka pa in love. Kapag dumating ang babaeng magpapatibok ng puso mo, lulunukin mo rin yung mga sinasabi mo. Tumawa ng mapanuya ang binata. Oh, really? Kung sinasabi mo sa akin na ganyan ang love, katulad ng nakita ko sa inyo ni Enzo, no thanks. Mas masayang maging single. Ayokong mabaliw ng ganyan. Hindi na nakipagtalo si Maggie. Wala naman siyang magagawa sa mindset ng isang babaero. Hindi rin siya naroon para baguhin ang pananaw nito. Nandoon siya para magbayad ng utang kay Jake at may iba na lang din na pagkaabalahan kaysa umiyak ng umiyak kay Enzo kapag hindi siya busy. Ano nga palang trabaho mo? Tanong ni Jake sa kanya. Editor at layout artist sa isang sikat na publishing company. Pero dati writer ako. Marami na akong libro pero tinigil ko na kasi ubus na ang creative juices ko. Saan nga pala tayo magdi-date? Kasama ang mama mo? Bahagya itong natawa. Hindi, magsasend lang tayo ng pictures at videos. Mga typical na date lang para may maipost ako. Saan mo gustong kumain? Katatapos ko lang kumain eh. Napahima si Maggie sa kanyang tiyan. Dessert na lang. Gusto ko ng dessert. Dinala siya ni Jake sa isang ice cream parlor. Hindi niya alam kung paanong date ang gagawin nila. Pero wala namang kakaiba, kaya kumain na lang siya. Subuan mo ako, Maggie. Kinuha ni Jake ang cellphone. Magbe-video ako at kukuha ng pictures. Ano ba yan? Ang sarap ng kain ko eh. Ano ba naman kasi ang mama mo? Ang laki-laki na, nangingialam pa sa kung sinong aasawahin mo. Natawa si Jake at ngumanga pagkatapos itapat ang cellphone. Subuan mo na ako. At dahil may camera, plastic siyang ngumiti at malambing na sinubuan si Jake. Masarap? Humalakhak naman si Jake at kinuha ang kutsara nito. Oo, masarap. Ikaw naman ang susubuan ko. Nagsubuan na nga sila ng ice cream. Para silang mga ewan na nagngingitian. Pero nang mawala na ang video, pareho silang naging seryoso at tinapos na ang mga ice cream nila. Akin ang kamay mo. Saad ni Jake, sabay hila ng kamay niya at nakipag-holding hands. Kinuha na nito ng pictures yon. Sasend ko kay mama. Alam mo yung si mama, napapanatag lang yon kapag alam niyang may girlfriend na ako. Kapag nalaman niyang may sineseryoso na ako, titigil na siya, kakapilit sa akin sa ibang babae. Napatingin si Maggie sa magkahawak nilang kamay. Ramdam niya ang init ng palad ni Jake. Napabuntong hininga na lang siya at tiningnan ang binata. Parang ang lakas ng tama nila pareho. Pero mas okay na yon kaysa wala siyang ibang pagtuunan ng pansin. Kung ano-ano ang ginawa nila ng araw na yon. Nag-date sila sa sinehan. Binigyan siya nito ng bulaklak at kung ano-ano pang gimmick. Medyo nag-enjoy na nga si Maggie. Pakiramdam niya tuloy na masyalang siya kasama ang kaibigan. Dito ang bahay mo? Tanong ni Jake. Tumango naman si Maggie. Oo, marami akong mga halaman dyan. Mag-isa lang din ako. Salamat nga pala sa date kahit hindi totoo yon. Nag-enjoy ako. Wala kasi akong ibang mapuntahan. Ayoko namang magmukmok. Bakit hindi ka pumunta sa family mo? Nasa Mindoro sila eh. Natatawa niyang sabi. Saka relatives ko na lang ang nandun. Wala na akong mga magulang. Kaya hindi mo rin ako masisisi kung bakit naghabol ako kay Enzo. Hindi lang boyfriend ang turing ko sa kanya. Kahit paano, tinuring ko siyang pamilya nung mga panahong mag-isa lang ako. Sandaling natahimik si Jake pero maya-maya'y nagsalita rin ito. Katulad mo, marami rin akong relatives pero hindi ko gaano close. Lumaki lang ako sa mama at lola ko. Lumaki ka,
pinalaki ka ng puro babae pero babaero ka? Nagtatakang tanong ni Maggie. Bakit mostly sa mga kakilala kong pinakilala ng mga mama at lola, lumalaking marespeto sa babae at one-woman man? Napasandal ito sa sasakyan at matamang tumingin sa kanya. Marespeto naman ako sa mga babae. Na-engage man ako sa casual relationship, may consent naman yon sa mga babaeng ayaw din ng commitment. Pero totoong one-man woman ako. Nagmahal naman ako pero nagpakasal kasi sa iba. Hindi napigilan ni Maggie ang mapasinghap. Bakit nagpakasal sa iba? Hindi ko rin alam. Mahinang sabi ni Jake. Nagpaalam siya sa akin na itutuloy niya ang pag-aaral niya sa abroad. Then, biglang hindi ko na siya makontak. Then, the next thing I knew, kasal na siya sa isang businessman at may anak na silang dalawa. Umawang ang bibig ni Maggie. Hindi siya makapaniwalang naloko na pala si Jake. Kung titingnan ang binata, parang nandito na ang lahat. Sino mang babaeng pumatol dito ay napakaswerte na. Pero, nakamove on na naman ako. Si mama, akala niya hindi pa. Dinedate niya ako sa mga babaeng katulad ng ex ko na si Shane. Kasi ang iniisip niya, mga ganong babae ang gusto ko. Gustong gusto niya rin kasi noon si Shane para sa akin. Pero yun nga, nangyari nang nangyari. Malumanay na sabi ni Jake. Tiningnan niya ito. Hindi naniniwala si Maggie na naka-move on na ang binata. Alam niyang malaking sugat yon para rito. Malaking bagay ang nangyari. Dahil sa pagbabago ng prinsipyo nito tungkol sa commitment, pagmamahal at pag-aasawa. Sa mga lumipas na buwan, naging tuloy-tuloy ang mga peki nilang mga date ni Jake. Dinala rin siya nito sa bahay nito para ipakilala ng formal sa mama at lola nito. Pero kahit may mga pagpapanggap, pareho na lang silang nag-e-enjoy sa mga ginagawa nila. Para silang nakatagpo ng bagong kaibigan sa isa't isa. Napadaan lang ako. Kanina pa ako naghihintay sa'yo rito. Sabi ni Maggie nang lumabas sa opisina si Jake. Nagulat ito nang makita siya. Aha, sana sinabi mo na lang na girlfriend kita. Pwede kang dumiretso sa loob. Hindi ka naman iba. Hindi niya napigilang tumawa. Girlfriend ka dyan. Hindi naman tayo. Nagpapanggap lang tayo. Saka ang daming nurse na may crush sa'yo rito. Baka paglabas ko kalbo na ako. Nagpapatawa lang si Maggie, pero napakaseryoso ng mukha ni Jake. Nakatitig ito sa kanya at parang may iniisip pa. Okay lang yan. Wala naman sila magagawa kung malaman nila na girlfriend kita. Nginitian na lang ni Maggie ang binata. Nagdala ako ng lunch mo. Itong mama mo, na-corner na naman ako sa inyo. Pinapaalalahanan ako palagi na maging mabuting girlfriend sa'yo. Pasensya ka na kay mama. Pwede mo naman siyang tanggihan kapag pinapapunta ka na sa bahay. Malambing na sabi ni Jake. Napakamot siya sa ulo. Okay lang, wala rin naman akong ginagawa minsan. Yun nga lang, aminin niya man o hindi, may kaunting ilang talaga siya sa mama ni Jake. Ngumingiti naman ito sa kanya pero para bang pinaplastic lang siya. Ramdam na ramdam ni Maggie kapag ayaw sa kanya ng isang tao. Hanggang isang umaga, naistorbo na naman siya ng nanay ni Jake. Inuobliga nitong pumunta siya sa bahay ng mga ito para tumulong sa paghahanda sa family reunion ng mga ito. Wala naman siyang gagawin pero hindi na siya makatanggi dahil talagang sinadya pa siya sa bahay. Iniisip niya na lang na gagawin niya yon dahil kaibigan niya si Jake. Magpapalibre na lang siya ng isang buwan na grocery. Bukod doon, natutuwa rin si Maggie sa lola ni Jake na makulit at kasundo niya. Ganyan ka ba talagang manamit? Seryosong tanong ng mama ni Jake. Kapag may mga okasyon, sana piliin mo namang mag-dress. Hindi magandang tingnan. Doktor ang anak ko at respetado. Sana'y respetado ka rin. Umawang ang bibig niya. Hindi na siya nakapagsalita nang tumalikod ang ginang. Wala namang bastos sa suot niyang denim shorts at t-shirt na puti. Subalit may naramdaman siyang inis. Pakiramdam niya, gustong-gusto talaga nitong gayahin niya ang style at mga kilos ng ex-girlfriend ni Jake. Kasi yon ang papasa sa panlasa nito. Napailing na lang siya. Maya-maya ay nagsimula na ang paghahanda. Dumating na rin ang ibang kapamilya ni Jake. Si Maggie kung ano-anong ginawa dahil sa mga utos ng nanay ni Jake. Naroong pinagbalat siya ng kalahating sako ng bawang. Pinaghugas ng mga pinaglutuan sa likod,
pinaglinis at kung ano-ano pa. Hindi naman siya naboboring dahil kausap niya ang ibang katulong. Kakwentuhan niya rin ang lola ni Jake. Maya-maya ay may dumating na babae. Sophisticada, magandang ngumiti at mukhang doktora din. Magiliw itong sinalubong ng ina ni Jake. Natanaw niya yon kahit nasa malayo siya. Nakita niyang pumasok ang binata. Hindi naman ito alam na nandoon siya. Bakit ganon? Mas mukha silang magjowa kaysa sa amin. Pabulong niyang tanong sa sarili. Nagsalita naman ang lola ni Jake. Mas maganda ka at mahal ka ng apo ko. Bahagya naman siyang tumawa. Saan niyo naman po napulot yan? Napangiti ang matanda. Kay Jake, mahal ka ng apo ko. Girlfriend ka niya eh. Tinawanan niya na lang ang matanda na may Alzheimer's disease na. Nang matapos maghugas ng mga pinagkainan, nanatili na lang siya sa likod. Marami pa kasing inutos ang mama ni Jake sa kanya. Bukod doon, dumadating na ang ibang mga kamag-anak. Nakakahiya namang humarap na ganoon na pawisan na siya. Maasim na si Maggie at nakaramdam ng pagod. Nagkwentuhan na lang sila ng lola ni Jake na hindi kailanman umalis sa kanyang tabi. Kaso, habang nagkakwento, nakatulog na ito. Good night, Lola. Nakangiti niyang sabi at inayos ang kumot na nakapatong dito. Maggie! Natigilan siya sa boses ni Enzo, ang ex-boyfriend niyang matagal niya nang hindi nakikita. Sa kanya lang naalala, magpinsan nga pala ang mga ito, kaya malamang na nandoon din ito. Agad na lumapit si Enzo at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Anong ginagawa mo rito? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi niya na ito sinagot. Napasinghap siya nang mabilis nitong kunin ang mga kamay niya. Nakita nila pareho ang mga maliliit na hiwa roon at kaunting paso sa pagluluto. Agad niya yung binawi. Bakit ka nandito? Inaalila ka nila? Galit na tanong ni Enzo. Nandun si Jake ah. Nasa dining table siya katabi ng babaeng gustong ireto sa kanya. Girlfriend ka niya. Payag ka ng ganyan. Hindi ka nare-respeto. Umiwas siya ng tingin. Alam niyang nagpapanggap lang sila ni Jake sa mga nakalipas na buwan. Pero hindi niya alam kung para saan ang kirot na nararamdaman niya sa kanyang puso. Alam niya lang ay masakit talaga yon. Masakit na halos makalimutan niyang iniwan siya ni Enzo na 8 years niyang karelasyon. Ipapakilala kita sa pamilya ko. Biglang sabi ni Enzo. Napalingon naman siya rito. Ha? Bakit pa? Magkahiwalay na naman tayo ah. Nangislap ang mga mata ni Enzo sa luha. Ganun na lang ba talaga? Paano ba kayo nagkakilala ni Jake? Bakit ganun mo ako kabilis na ipinagpalit? Ha? Naririnig mo bang sinasabi mo? Iniwan mo ako. Sa ating dalawa, ikaw ang nang iwan sa akin. Bakit parang kasalanan ko pa? Dire-diretsyong tumulo ang mga luha ng kanyang ex-boyfriend. Nakipaghiwalay lang naman ako. Kasi natakot ako. Natakot ako, Maggie, na gusto mo nang lumagay sa tahimik gayong wala pa akong nararating sa buhay ko. Nakita mo naman, di ba? Pinaglaban ko sa mga magulang ko ang pangarap ko. Pero wala naman akong napala. Paulit-ulit nilang pinapamukha sa akin yon. Na baka tama nga na nag-aksaya lang ako ng oras. Pero alam mo kung anong mas masakit? Yun ang sinayang mo rin ang oras mo para sa akin. Hiyang-hiya na ako sa'yo. Pakiramdam ko sa loob ng 8 taon, wala akong ibang nagawa para sa'yo. Hindi na niya napigilan ang mga luha sa labis na hinanakit. Alam mo naman pala eh. Sinuportahan kita kasi mahal kita. Hindi pag-aksaya ng oras lahat ng bagay na ginawa ko para sa'yo dahil mahal kita. Pero ano ba ako sa'yo? Mahal mo ako pero kailan mo ba ako pinili? Kailan mo ba ako inisip? Iniwan mo pa nga ako, di ba? Kasi duwag ka. Lalampasan na sana ni Maggie pero bigla siyang niyakap ni Enzo mula sa likod. Maggie, mahal pa rin kita. Please, bumalik ka na sa akin. Hindi na mauulit. Hindi na. Please. Aayusin ko ng buhay ko. Iisipin ko ng future nating dalawa. Hindi ko kaya. Please, bumalik ka na. Kakahiwalay lang natin. Paano mahal mo na agad si Jake? Alam kong ako pa rin ang nasa puso mo. Hindi mo mahal si Jake. Panakipbutas mo lang siya. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Maggie. Alam niya na ang mga luhang yon ay para sa hinanakit niya sa mga nangyari. Pero kung katulad siya noon na hindi pa nakaka-move on,
Baka bumalik agad siya kay Enzo. Pero hindi na kasi ganoon kadali ang lahat. Hindi na madali kung nag-iba na ang ihip ng hangin. Kung iba na ang sigaw ng kanyang puso. Kinalas ni Maggie ang mga braso nito. Ayoko na. Hindi na ako babalik sa'yo. Walong taon akong umasa sa'yo at hindi ko na ulit gagawin yon. Maggie! Tawag pa nito. Subalit, nilampasan niya lang si Enzo. Yun nga lang, nakasalubong niya ang mama ni Jake. Ex-boyfriend mo ang pinsan ng anak ko? Bastos ka talaga at walang delikadesa. Ginawa mo lang panakipbutas ang anak ko. Mariing sabi ng ginang. Teka lang naman po. Medyo natawa pa siya. Mali po kayo nang iniisip. Hindi po. Napasinghap si Maggie nang malakas siyang sampalin ng mama ni Jake. Kailanman ay hindi siya napagbuhatan ng kamay ng kahit na sino. Kahit mga magulang niya, hindi yon nagawa sa kanya. Mama! Malakas na sigaw ni Jake na nakakuha ng ibang atensyon ng mga kamag-anak. Ano ginagawa mo sa girlfriend ko? Masamang tumingin sa kanya ang mama ng binata. Anong masama? Alam mo bang ex-boyfriend niya ang pinsan mo? Ginawa ka lang panakipbutas ng babaeng yan. Anong panakipbutas? Hinila siya ni Jake at dinala sa likod nito. Wala kayong alam sa aming dalawa ni Maggie. Alam kong ex-boyfriend niya si Enzo pero wala akong pakialam doon. Hindi niya ako ginawang panakipbutas. Wala kayong alam tungkol sa aming dalawa. Kaya tumigil kayo sa pangingialam. Magulo na nga ang lahat. Sumabat pa sa gulo si Enzo. Wala ka namang kwentang boyfriend, Jake. Nakaupo ka rin sa loob. Nakikipagtawanan sa nereto sa'yo ng mama mo. Yung girlfriend mo rito, inaalila ng pamilya mo. Tignan mo nga itsura niya. Puro sugat ang mga kamay. May paso pa at mukhang pagod na. Tumingin sa kanya si Jake at bakas ang inis dito. Pero mas inis ito kay Enzo at agad itong kinuwelyuhan. Hindi ko alam na nandito siya. Kung alam ko lang sa tingin mo, hahayaan ko si Maggie rito. Huwag kang mangialam dito. Ex ka na. Ako ng boyfriend ngayon. Nagsigawan ang lahat nang biglang sumapak si Enzo. Gumanti naman agad si Jake, nagigil rin sa mga nangyayari. Napaatras si Maggie habang tumutulo ang mga luha. Sobrang gulo na at alam niyang dahil yon sa kanya. Nang mapatingin siya sa mama ni Jake, sobrang sama ng tingin nito sa kanya habang inaawat ang dalawang nagsasapakan. Kaya bago pa siya mapansin, kinuha niya na ang bag at patakbong umalis doon. Mabilis siyang sumakay sa taxi na napara niya. Nang makasakay, doon na bumuhos ang panibagong luha niya. Hindi niya mapigilan ang mga hikbi. Ano ba tong gulo na to? Ano ba tong pinasok ko? Naluluhan niyang sabi sa sarili. Ayaw niyang umuwi. Pakiramdam ni Maggie, susundan lang siya ng mga ito sa apartment. Naiinis siya sa lahat ng nararamdaman niya. Nagpapanggap lang naman sila ni Jake, pero bakit minahal niya na ito? Bakit hinayaan niyang mahulog ang damdamin niya ng ganoon? Nang gabing yon, nagpadiretso siya sa terminal ng bus. Uuwi na muna siya ng Mindoro. Bibili na lang siya ng ibang gamit sa Tiangge. Gusto niya munang magpahinga sa lahat ng iyon. Tumatawag si Jake, pero pinatay niya na lang ang cellphone. Ayaw niya munang makausap ang binata. Bukod sa selos na tinitiis niya lang kanina pa, kailangan niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Biglaan naman ang pag-uwi mo, Maggie. Sabi ni Monique na sinundo na lang siya gamit ang motor. Nakakagulat ka. Huminga si Maggie ng malalim. Medyo napagod lang ako sa work. Gusto ko munang magbakasyon. Bigla akong na-burn out. Kaya sa mga lumipas na araw, nanatili na muna siya roon. Pinilit niyang mag-enjoy at maging masaya kasama ang kanyang mga pinsan at mga kamag-anak. Pero pag uwi niya galing sa paligo sa ilog, nagulat siya nang makita ang pamilyar na sasakyan sa labas. At pagpasok niya, nandoon si Jake na tinatanong ng buo niyang angkan. Yan, nandyan na si Maggie, bulalas ng lola niya. May boyfriend ka na pala. Bakit hindi mo sinasabi sa amin? Hindi ko naman po boyfriend yan, Lola. Matabang niyang sabi. Napatingin sa kanya si Jake. Namumungay ang mga mata nito at may pasapa sa may pisngi. Napailing na lang siya. Anong ginagawa mo rito? Kinurot siya ng kanyang tita. Ang pogi ng boyfriend mo. Ganyan din ako kapag may LQ kami.
Para sa akin, break na kami, pero kaunting lambing lang, kami na uli. Napakamot si Maggie sa sentido. Gusto niyang makausap ng solo si Jake. Kaya lang, sa hasang ng mga kamag-anak niya, walang tahimik na lugar sa kanila. Halika, sabayan tayo mag-usap. Mga tsismosa tong mga kamag-anak ko. Sabi niya kay Jake na agad namang tinutulan ng mga kamag-anak niya. Hindi! Kami? Tsismosa? Hindi kami tsismosa. Bibigyan namin kayo ng privacy. Doon kayo sa kwarto ni Maggie para mas lalong privacy. Ganyan kami ng asawa ko. Nag-away lang kami nang magkabati. May nabuo. Nanlaki ang mga mata ni Maggie sa mga pinagsasasabi ng mga kamag-anak niya. Pero bago pa siya makaapela, tinulak na sila ni Jake ng mga ito papasok sa kwarto. Nilak pa sila mula sa labas. Hoy, ano ba? Mga traidor kayo. Mga kamag-anak ko ba kayo? Bulalas ni Maggie sa mga ito. Maggie, Tawag ni Jake sabay hawak sa bewang niya. Napasinghap siya at lumingon dito. Ano ba yon? Bakit ka ba sumunod dito? Umuwi ako para mawalang stress ko sa pamilya mong magulo. Tapos bigla kang susunod dito? Marahan itong hinawakan ang mga kamay niya. May mga sugat pa rin doon pero natuyo na naman at peklat lang ang naiwan. Dumaan ang sakit sa mga mata ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Maggie nang masuyong halikan niyo ni Jake. I'm sorry. Hindi ko alam na nandun ka. Bago ako umuwi, dumaan ako sa apartment mo pero wala ka ron. Tinatawagan kita pero hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Malumanay na sabi ni Jake sa kanya. Dinaan na lang niya sa tawa ang kabang nararamdaman. Okay lang, nagulat nga ako na pinatawag ako ng mama mo. Pero okay lang, pinatulong lang naman niya ako ron kasi nga akala niya ay girlfriend mo ko. Ayun, ako ang nagluto ng ibang ulam doon. Yung mga prito lang, fried chicken at lechong kawali. Hanggang doon lang ang kaya ko. Masarap ba? Mataman siyang tiningnan ni Jake. Mas lalo tuloy siyang kinabahan. Lumalakas ang tibok ng puso niya. Pinilit na lang niyang ngumiti. Nag-ano lang naman ako, pagkatapos magluto, naghugas ako ng mga pinaglutuan. Kausap ko pa nga ang mga katulong niyo, saka ang lola mo. Ang daldal nga eh. Napapikit si Jake at sinubsob ang noo sa balikat niya. Sorry. Bakit ka naman nagsasorry? Sira, may bayad yon. Ikaw ang sasagot sa isang buwan kong grocery. Nakangiti niyang sabi. Suminghap si Jake at marahang yumakap sa kanya. Kahit lifetime pa. Sandali silang natahimik. Wala na silang masabi sa isa't isa. Para kasing pareho na silang kontento sa bisig ng isa't isa. Maya-maya'y tumunghay si Jake at hinaplos ang mukha niya. Sorry, sinampal ka ng mama ko. Wala yon. Umiling si Jake at matamang tumitig sa kanya. Hindi, ayoko. Hindi kanya pwedeng saktan ng ganun. Walang pwedeng manakit sa girlfriend ko. Nagpapanggap lang naman tayo. I love you. Putol ni Jake sa mga nais niya pang sabihin. Hindi na lang to pagpapanggap sa akin. Mahal kita. Mahal na mahal, Maggie. Wala akong pakialam sa lahat ng nirereto ni Mama. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Ikaw ang mahal ko. At wala akong pakialam kahit 8 taong naging kayo ni Enzo. Hindi pwedeng tayo ang hindi nila matanggap. Sila dapat ang tatanggap sa atin kasi mahal kita. Ilalaban kita. Kung ayaw nila sa'yo, ayoko na rin sa kanila. Umawang ang bibig niya rito. Hindi niya kailanman yun naranasan kay Enzo. Pagdating kay Jake, parang alam agad nito lahat. Pagdating kay Jake, walang lalabas na salita mula sa bibig nito na hindi nito matutupad. Kung makapagsabi ka naman, parang sure ka na mahal din kita. Tanong niya rito. Agad itong nanlumo. Manliligaw ako. Mahina siyang tumawa. Marunong ka ba naman kapag niligawan ako, kasalagad kapag sumagot ako? Sure ka ba? Oo naman. Parang bigla itong nabuhayan. Kailan mo ko sasagutin? Doon na siya malakas na tumawa. Saglit na panahon lang naman ang lahat, pero para na siyang mababaliw. Pero nakakamangha na ang kabaliwan na yon. Nagdadala pa rin ang kapanatagan at kapayapaan sa puso niya. Paano kapag sinagot kita ngayon? Pakakasalan mo na ako agad? Hamon niya pa rito. Napakagatlabi si Jake. Bukas, asikasuhin ko ng dapat asikasuhin. Hindi ka uuwi ng Maynila na hindi ka nakatali sa akin.
Hindi pwedeng aalis ka ng Mindoro na hindi kasal sa akin. Baka bigla mong ma-realize na mahal mo pa si Enzo. Muli siyang napahalakhak. Hindi tayo mag-uusap ng ganito kung mahal ko pa si Enzo. Hindi natin napag-uusapan ng posibilidad na pwede mo akong pakasalan kung hindi kita mahal, Jake. Unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi ng binata. Muli siyang natawa nang mahigpit siya nitong yakapin. Simula ng araw na yon, wala siyang ibang ginawa kundi asikasuhin ang kasal. Tumulong pa ang mga kamag-anak niya para mapabilis ang proseso. At katulad ng sinabi ni Jake, umalis sila ng Mindoro, hindi na bilang mag-boyfriend at girlfriend kundi bilang mag-asawa. At nang ipakilala siya ni Jake sa mama nito bilang asawa, halos mahimatay ito sa gulat. Ang lola naman, tuwang-tuwa at niyakap pa siya. Alam ni Maggie na ayaw ng mama ni Jake sa kanya. Pero ipinaglaban siya ng kanyang asawa, kaya ipaglalaban niya rin ang pagsasama nila. Kasal na kayo? Tanong ni Enzo nang minsan siyang makipagkita rito. Marahan siyang tumango. Oo, gusto ko lang sabihin sa'yo, dahil kahit hindi magandang nangyari sa atin, tinuring pa rin kitang parang pamilya ko. At sana maging okay na ang lahat pagdating ng panahon. Balita ko rin na nagbo-bloom ng career mo at may ka-love team ka na. Hangad ko na maabot mo ang mga pangarap mo at makita mo talagang babaeng para sa'yo. Gayunpaman, nangyari man ang lahat ng to, palagi mong tandaan na ako pa rin ang #1 fan mo. Hindi napigilang maluhan ni Enzo, pero may ngiti ito sa mga labi. Sa huling beses, niyakap siya ng binatang naging parte din ng buhay niya. Itong si Janet, napakataas ng pride. Hoy, daughter-in-law mo na yan. Wala kang magagawa. Bulalas ng lola ni Jake. Ang tanda na ng anak mo. Alam kong tama ang pinili niyang babae. Hayaan mo na. Natawa na lang siya habang naglilinis ng bahay. Gusto sana ni Jake na bumukod na sila ng bahay. Pero nag-push pa rin si Maggie na pumisan sa bahay ng mama nito. Susuyuin niya at liligawan. Ramdam naman niyang hindi masama ang nanay ng asawa niya. Natatakot lang siguro ito na mapunta sa hindi tamang babae ang nag-iisang anak. Mama! Malakas niyang sigaw nang bigla itong mahimatay. Nang lapitan ni Maggie, may ulirat pa naman. Natataranta siya pero mas nag-isip siya na makatulong. Wala sa bahay ang asawa niya, kaya kahit medyo mabigat, binuhat niya sa likod ang kanyang mother-in-law. Siya ang sumama sa ospital at nag-asikaso ng mga kailangan nito. Kumusta na si Mama? Tanong ni Jake at niyakap siya. Okay lang pero may mga hinihintay pang tests sa kanya, saad ni Maggie. Dahil abala sa trabaho ang kanyang asawa, siya ang nagbabantay sa kanyang mother-in-law. Mabuti na lamang at hindi pumapalag. Hanggang isang araw, hinawakan nito ang kanyang kamay. Salamat. Kahit na hinusgahan kita at ang sama ko sa'yo, hindi mo ako tinalikuran. Matamis naman siyang napangiti. Okay lang po yon. Naiintindihan ko naman po ang side ninyo. Mahal niyo po si Jay kaya gusto niyo ng tamang babae para sa kanya. Hindi ko po masasabing na ako ang pinakamabuting babae sa mundo. Minsan, bastos nga po ako at walang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Pero tao po kasi ako at kasama na yon. Mahal ko po si Jake at mahal niya rin po ako. Full package po naming mahal ang isa't isa. Gumaan ang dibdib ni Maggie nang yakapin siya ng nanay ni Jake. Sa wakas, naging bukas na sa kanya ang kanyang mother-in-law. Ang buhay niya na mag-isa noon, ngayon ay punong-puno na ng saya at mga taong nagmamahal sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na may mga bagay o tao sa mundo na hindi talaga para sa atin. Tipong kahit pagplanuhan pa natin ng maraming beses, hinding-hindi ibibigay sa atin. Gayunpaman, tandaan natin na may tamang nakalaan naman na magdadala sa atin sa kaligayahan. Pinapaalala rin ng kwentong ito na huwag nating husgahan ng isang tao base sa kanyang pananamit, pag-uugali at mga salita. Mahirap nga namang hindi manghusga sa ganoong paraan, pero bigyan sana natin ng pagkakataon ang bawat tao na mas makilala, mas matuto at mas bigyan ng panahon na magbago.
Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.